Father Almighty, we praise you, we glorify your powerful name for this another wonderful day. I ask pardon, apology, forgiveness for all our transgressions and trespasses. Amahan, I pray for our benefactors, donors, partners, the people behind of this ministry. Panalangin islang Amahan. As I pray, Father, for our Roman Catholic Church authorities, our government, bless San Miguel Cable Network, Radio Hagna, DTV Cable Ubay, Radio Ubay, Bohol Cable TV Valencia, all our Bantay radio stations, bless all our hookups, our satellite ministry CCTN, bless, Father, our staff, management with Boss Jondinir and the Board of Directors, with Boss Ligaya and their businesses, with the GD Krigan Foundation Incorporated. Bless all our dreams, plans, activities, projects, advocacies, businesses. Bless my loved ones, Almantia. Heal them, protect them, bless them. Inspire them, Father. And the closest people in my life, the people I love, protect them also. Father, in Jesus' mighty name, I pray sa tanang nagtanaw sa telebisyon, sa radyo, sa internet, o sa nakadiyang mga pamantalaan, panalanginis lang tanan Amahan. As I claim and declare for more miracles, healing, prosperity, favors, abundance, surprises, supply, everything, Father, in favor of us, release it, pour it to each one of us. As I claim and declare for the resolutions of all our curses, bondages, sicknesses, troubles, hindrance, disperse, worries, all our sins, Father, please dissolve and touch each one of us one by one. Labi na nisakit sa ulo, utok, madalong baliw, kasing cancer sa baga sa kidney, reproductive organ, tissues, muscle cells, sa bukog, sa panin, sa dugo, chemical imbalance, immune system, nervous system, those who have hypertension, hyperacidity, nervous breakdown, psychological problems, emotional problems, undiagnosed diseases of our physical bodies, of our souls. Father, please touch us one by one, including my loved ones. Father, I claim and I pray that today is the best day for all of us. Come, Holy Spirit, Veni Sanctis Spiritus, touch us, heal us, empower us, enlighten us, touch us. Santa Maria Jose, pray for us. Chofilo Camumot, all venerables, Mula Anthony, San Pedro Calongso, Lorenzo Ruiz, sa Merkangilis, Pedro Apostol, mga apostoles, mga santos, santa sa langit, iampo mi, ubanimi, in Jesus' mighty name, Amen. Hallelujah. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw sumala ni San Lucas, Kapitulo 11, 29, ngadto og 32. Ang milagro nga buot nilang tan-awon. Samtang nagpunsisok ang mga tao, libot kang Hesus mipadayon siya pagsulti. Pagkadautan gayud sa katawhan ni ining panahona. Nangayo silag ilanan apan walay ihatag kanila gawas ni adtong nahitabo kang Jonas. Ingon nga si Jonas mo'y usa ka ilanan alang sa mga tao sa Ninive. Ang anak sa tao usab mo'y mahimong ilanan alang sa mga tao ni ining panahona. Sa adlaw sa paghukom, ang reyna sa bagatan mutungha ug musudya sa mga tao nining panahona. Kami panaw man siyag katunga sa kalibutan aron lang sa pagpamati sa maganadmanong mga pagtulunan ni Solomon. O gibaluingan niya dinhi ang labaw pa kang Solomon. Sa adlaw sa paghukom ang mga tao sa Ninive mutungha og musudya kaninyo kaya ginulsol man sila sa ilang mga sala sa pagabati nila sa wali ni Jonas o gibaluingan na dinhi ang labaw pa kang Jonas. Today, we are remembering another saint, si
si St. John of God, founder of the Brothers Hospitallers, was born in Portugal in 14th century, having spent some years in the Spanish army, where he experienced all sorts of vices. He repented and resolved to dedicate himself to God. At 40, John went to Africa for a few months, hoping to win the crown of martyrdom. In 1538, John was so impressed by the sermons of John of Avila that he began acting as a madman and was consequently confined in a mental hospital. He was named John of God by the Bishop of Tuy on account of his simplicity. John of God died in 1550 at the age of 55 after saving a man from drowning. In 1886, Pope Leo XIII declared him patron of hospitals. The saint that we are talking about focused on his ministry to the sickly. That's the reason why he founded the Hospitaller Brothers, ang focus mong pagatiman sa mga masakiton niya, labi na nato mga nalisuan sa pangisip. Kabalo mo kining mga different congregations, ministries na imugso ni og kasi klase ang karisma ni ini, focusing on what they want to follow from the examples of our Lord Jesus Christ. Si Kristo magwawali na yung mga order of preachers, OP. Si Kristo mananambal na chameleons congregations including the Hospitaller Brothers. Si Kristo Luke chapter 6 nagampo tibok gabi ngampuon na mga munghi ug mungha. Si Kristo sigig panudlo na congregation nga ang focus sige ragig panudlo. Diha ni Kristo kumplito. Ug mo na hinungdan ko mangutana mo nung daghan kaayo mga kasiklasing mga grupo. Kunya ang focus si Kristo pero managlahi ang karisma, managlahi ang ilang interest derived from what they saw from our Lord Jesus Christ. Ang atoa, we focus on evangelization. Ang atong karisma nining maong ministeryo o ilain, pagwali, pagpastoring. Tungod kay ako nagtuo nga si Kristo nagwali kada adlaw. Ug mao ni ang atong gisunod. We follow that examples of Christ. Nga kada adlaw sa nagtudlo, nagwali, nagtabang sa mga tao. Mao ni ang atong gi-practice. Diha ta may kuha og kusog. Diha ta may kuha sa atong interest, focusing on preaching. Si Kristo mingon sa mga disipulo, Matthew 28:19-20, panglakaw mo, meaning spread the good news. Kaniadto wa pa may modern technology. Pagdagas panahon, because I do believe tanang improvements came from our Almighty God. And one of the improvements on this planet Earth is development of modern technology. And we're using it. We use it just to proclaim the gospel of Jesus Christ. Kaya nga no, by principle, sa natures ginugusto siya, ang iyang pagtulunan, ang mensahe, ang ebanghelyo, ang iyang gugma, may spread. And the most effective way for this new era, for this new generation, kining paggamit og modernong teknolohiya. Ingani si St. John of God nag-focus sa mga masakiton tungod kay mao iyang nakita gikan ni Kristo ngayang gisunod. Hopefully this reminds is one of us nga doon ang tatay gugmas mga tao nga naay mga balatian.
Kabalo mo, I'm still practicing this to visit sa mga naay mga sakit. Pero, di pa ginako ni na practice pag-ayo tungod kay talagsaon ra kayong bisis ta makapamisitag mga masakiton nasa ospital gawas og gikinahanglan gyud sa panahon sa mga panimalay. Pero kabalo mo nindot kayo pag mobisita kag masakiton. Tungod kay sa Matthew 21:31-46, during the judgment day, Jesus asked the people according to our gospel, this amo sa diyang nasakit ko, na ospital ko. Meaning, pag mobisita ta o usa ka masakiton, kalipay na sa Ginoo. Not only masakiton iniwan ang nagpakabanata, kalipay na sa Ginoo. Nya, nindot kayo, awardan ka. Kundi manining yutaa, tingali, sa laing kinabuhi, sa laing kalibutan. Saint John of God, iampo mi, nga sama ni mo mahigugma mis mga tao na nag-anto sa ilang balatian. Iampo mi to become an instruments, aron kadto mga gibugatan sa ilang mga balatian mo gaan tungod sa mong presensya, ug pagpakabana, ug pagmahal, ngadto kadila. Pray for our healing, enlightenment, conversion, miracles, everything in favor of us, in Jesus' mighty name. Amen. Hallelujah. Power line for today, smile in the mirror, do that every morning, and you will start to see a big difference in your life. Yoko Ono, author. Pag manamin ka smile, pero be sure, ako rin ang advice kanang way nakakita. Delikado. Kung ang sigag smile niya na nagtanaw, niya ikaw ra usa. Himo ang habit ang pagsigi smile every morning. If not to anyone, to the mirror. Tubangan sa salamin, tukador sa kinaraan. Niya makakita ka, adunay dakong kausaban sa imong kinabuhi. Tungod kay, there are many times in our individual life, we forgot to smile. Nalimot ta sa pag-smile, pagngisi. Nalimot ta sa paghudyaka. Kaya ang pirmi natong giunauna ang mga problema, mga kasakit, mga pagsulay. Kabalo mo, ang imong attitude toward anything, toward any circumstance, matters. Kay kasagaran nato, kusog kayo tang musmile, pag nindot ang dagan sa atong kinabuhi, ayahay, prosperous, dakag kwarta, dakag income, nindot ang atong negosyo, kusog kita musmile. Pero galigbanggaan tag mga problema, mga pagsulay, mga kasakit, dali kayo tang maluya, dali kayo tang mo-give up, dali tang madismaya, dali ta nga masulubon, ingana ta nga matang sa pagkatao ining kalibutana. In other words, mudi-mudi ang atong attitude. Sige ta apektuhan sa unsay atong circumstance. And I want to practice this nga ug mahimo tao mangyapon ko uban ko sa inyong mga pagampo nga di ko apektuhan sa bisan unsang di maayong hitabo sods kong pamilya, pero di man tingali gyud absolute nga di ta apektuhan. Ang konsep ra nako ba, bisag apektuhan ta still ubarog ta magpadayon, tuloy ang buhay, tuloy ang laban. Nya mahimo nato ang unsay atong gihimo. Mao ni akong gustong i-practice sa akong kinabuhi, and hopefully you will do it the same. Nga tuloy ang laban, tuloy ang buhay. Smile. Bisag wa kay kwarta, smile. Bisag na kay sakit, smile. Bisag na kay problema, smile. Bisan pag naa kay mga daghang gipas-an karon nga mga kurus sa imong kinabuhi, smile. Bisa pag daghan kang mga troubles within, smile. Daghan kang mga doubts o mga pangutana sa imong kinabuhi, smile.
Dagan kang mga kaguol o gikabalakas kinabuhi, just smile. Because smile, laughter is the best medicine. Nindot ni nga medisina to make us younger. Makabata sa dagway ang tao nga sige og smile. Compare sa tao nga sige lang in tawag mugot, sige lang og kasubo, sige lang og kaguol, dali na kayong matiguang. Ang edad na bata pa, nawang na, tiguang na. Ngano, apektado man sa kaayo sa unsay nahitabo diha sa iyang pagkatao. Mo nang our power line for today, naghagit sa matag usa kanato to smile, to laugh, to be happy. Because to be happy is a decision of life. Ang pagkalipay, decision. Muna gitawag, you cannot buy happiness. Di mo palit ang kalipay. Tungod kay ang kalipay, desisyon. Maunang magkinaunsa ang dagan sa imong kinabuhi, decide to be happy. I have a book, 100 times to be happy. Meaning, kining kalipay day, desisyon nato. Nga bisan pas mga problema, mga pagsulay, mo decide kang malipayon gyapon ka. Mo nindot nya, mao ni ako nakita sa kinabuhi. Damor ka nga talawan matubang sa imong mga problema, mga pagsulay, mga trials sa imong kinabuhi, sugsugon ka. Believe me, sugsugon ka. Sugsugon ka sa kapanahunan. Sugsugon ka sa kapalaran. Tubangan na, sukli na. Believe me, so be it. Mo ni prinsipyo nako. One thing that I would like to tell you, why exempted nato ning kalibutana. Even me, kada adlaw ko nagwali, nagtudlo, nagapoy mga pagsulay. Pero kabalo ko, we have in common. And if you will ask me what is that, ang atong common denominator, parihata, ning kamot to stand up, aron mapadayon sa atong panaw diining kalibutana. People of the living God, thank you for joining us. I would like to express my heartfelt gratitude to all present givers, mga bag-ong mihatag nato, nga mga loyal and faithful to this ministry, to the works of God. Salamat kayo. Dodong lukring baybay akong kumari o kumpari sa Garcia, ilang inahan si Maria, kagampang with mo ko'y bahib, mas mga ranyido. Salamat kayo. Leo Dilay Bungabong of Bungamar, salamat. Iapin nyo gampo kini mong pamilya. Pag mauli na, mangita na namo ni Nior Ori, si Bradley, mangita na mo, makigimamat. Felix Bonifacio Riwa of Anda, Erico Wana Abuyba of Itom Duero, Gloria Tapangan, usas mga bago mitabang nato, retired from Municipal Trial Court Hagna. Thank you Atiglo of Canulao, pagpalain. And also Tay Peregrino Gales Castrodes sa Boholinding Investors Incorporators of La Union. Silingan namo og Barrio. Sunod sa La Union, Pagahat. People of La Union, people of Pagahat, pagpalain kayo. Tinaw ang atong network na ni Batas going to Ubay. Unang salamat ninyo mga Castrodes, yang gi-care of ni Tay Mawi Bantilan kaubang Kumaring Mildred ang walking store of Pindulman, na si Abo Natasha Products. Thank you Kumaring Mildred. And present givers nato, nihatag yun pinakabago Philip Lungay, gibless ni ang mga anak, mga naas natad sa pagpanambal, kaliwat ni St. John of God, mga Lungay of Canulao, pagpalay. Yung mga anak pulos, doon ay relation sa medical world. Estrella Cebu, still working sa Municipal Trial Court, Vice Mercy, ni Mama Mers sa Merspin Compound.
Natividad Zaunia, salamat. Haligi nato. Kauban ni Rinaldo Joy Galintis of Kupa. Usanis mga haligi. In other words, mao ni nagbuhi sa atong ministeryo. Salamat ninyo. Manuel Ilinakang of Bunga Ilaya, Chris Julie Sandigan of Tubod-Munti. Salamat mga bag-uning givers. With Dorins Goldsmith ug Litson King Upangdan. Every now and then mag-ihaw nig baboy, mag-litson si Adonis Negosante liwat sa inyong magwawali. Nindot kayo kay pag mag-iyaw sa Adonis, iya kong baligyaan niya. Pag maglitson sa ta, itong negosyo, baligyaan sa nato siya. Pulos negosyante, no? Burgal Store, thank you. Santa Lucia, Trinidad, Ginduluman. Tony Nora Galbi, Ubani Angel, Siyota. Pagpalan ka, Angel, thank you. Milrin Aguilar, Dotarot Aguilar. Akong inahans kuneng tabang, taga Gindulman, silingas mga galinatog kasukot. Diha sa Sawang, Gindulman. Find this woman if you want to help me. Kada buntag, simbahan o Adoration Chapel, ang iyang giampo, iyang mga anak, apil ning atong ministeryo. Dutibit Restaurant, ang ship ko kana, kinagapuan akong higala, Dos Tulay. Si Pariduting. Joseph Katarin Ranyen of Canipol, thank you. Joseph, pagpalain ka. Ordinary couple, pero talagsaon man ang kamanggihatagon. Mario Mando Bibi Lixunis, ang Bibi nga hangtod karon dako gihapon. Smiling Woman, kabas mga Quezon Gulen vendors, thank you for listening. Pagpalain kayo. Salamat ninyo. And thank you, The Boy Vincent Lido. Thank you. Rostico Perginagamiton, a woman of miracles paraon. Chupila Medidas, ang akong agaw nga Donyas Gyuang Yapil Nyo Campo. Perio Crescencia Dilig, Ubani Francisca, Kim Abnilabadan, Oroquita Mindanao, Oroquita City. Rico Milasibis, tapad sa Asibis Banipinis Gym. Nata ng klaseng beauty products in connection sa Sogbos Best Frozen Foods na Siskinita sa Ross Park. And then Carlos sa Chicken Barbecue Unlimited Rice, tapad ni Bilyong, tanang spare parts motorsiklo, uban pa construction materials, mo supply siya. Siya mao'y nag-supply nato. Niya, pasalamatan ako labang ninumdum ko ang Pat Douglas, anak ni Naiperla Do of Nauso katong higala. Naiperla is now joining with us sa atong foundation every month. Salamat ninyo. Gikas na usok. Then, thank you, Patdo, niya, Bilyong Construction Supply. Tungod kay kini matawana, naghatag og pabor ning ubos ninyong alaga. Mao ni ang itabo. Bill Gings, thank you also, Bill Gings Shop, Amco Shop, og diha sa Diday Shop. Thank you. Naasa ning matawana, dunay pabor gihatag sa kuha para sa itong project sa atong bagong gitukod nga simple lang, dissenting pamuyo. Everything becomes easy for me tungod kay nay mga tao nga abli ang kasing-kasing. In other words, mi tabang nato o mi back up nato o mi pabor nato. Salamat ninyo. Pagpalain kayo. Then, if you want to dine, at mus Hagda Rock Resort, Kani Dilayla, ilag ang panis pamilyas mga sibis, mga negosyante ni sila. Ining pamilya, sige ginakong promote, isip ilang spokesperson, kay kada adlaw, ila kong pakanon. Di na problema si Alma na akong pagkaon everyday, sila man nagatiman sa akong pagkaon everyday. Marang iapigampo ninyo kinimong banay, ingana sila ka mapinanggaon, bisag di nila igunsa. Ibib Subiono, Mercy Cadilinya, Tisi Pagginawan, ang pamilyang Malinawon, yapin nyo gampo. Inumdum ko, buntis ni Tisi. Kagapo ng anak si Ginily, Lolo Ilimon, ug Lola Limon. Congratulations ninyo. Nanganak na gyud. Usas mga suod sa natong pamilya sa Kanupaw. Itong pinalanggang pamilya, nanganak na naslay apo usa, gipagpala. Thank you also, Edita Bilicario Edmundo Oclarit. Thank you. This couple behind me also. Johnny Malay Akdal,
sa 4M Trading, LTO Hagna, kung gusto mo magparehistro, renewal ato mo niya. Arne Biba Umbaw, Jewelries, Accessories, ha? Sampulan ta ko di mo bibyan. Kanang imong alahas, mura man sa kang Adonis, ha? Negosyante alahas. George Hilda Kagampang, sa Herbalife, Garcia, salamat kayo. Cleofe Robert Labadan, duha ni Kalabadan, mangyatagon sa Mindanao, sa Bulanon. Taga Duway Duero, thank you. Binkinsa na Migraso, Igsong Inahan. John R. Rabon, we're praying for you. Bernal Family Gindulman, Enrique Cruz School, Ricky Jean School, Kagaudlito, Wilma School Castulo, yang anak Ginakot, ug Alma Emmanuel School. Si Ty Cruz ug Inday School are working with me, ilang mga anak, ilang pangayuan ug panabang para isuporta sa itong ministeryo. Wow. Ingana ka buutan kining maong couple, kining maong magtiayon. Kipriing sa ilang mga projects also, daganis lagi buhat, labi nasnatan sa pagpanguma. Then, animus of different places, thank you. Toralba Sister, salamat kayo. Pagpalain. Arneluana, Distril, Makinano with Calix Tamplayo, ubas mga tan sa Global 1, Global 2, na Fortunata, mga taga-anda, salamat ninyo, dola na ang anda di Boracay. Tony Madira, successful father from Pahina. Pila katuig ng tinabang na to, almost 9 years na. Asteria Galido, magtutudlo. Nietzsche Marketing Self-Logical Padala. Kumaring Nalsing, pagpalain ka with your family. Arnold Rosenaldusa, she's working also with me. Magtutudlo sa Central Garcia. Romjic Rygoods, ang model na sa una ako. Karon siya sinto na. Akong kumparing gwapo. Doon na ang Altia Litson Manok sa Romjic. Dulce Bade dia ilang ati Marilyn galamiton in line dia traffic light. Naidako ang billboard Altia soon to be called Altam. Alta means village, parish, place in England. Lugar ang Altam sa laing dapit. Nya mao may gi-approve sa DTI. Musunod na lang ta. Altia displays the following. We have Pure Dablia, Cookies ni Crisons. Thank you Crisons for working. Uban sa pamilyas mga galulo dia, ng Mimi, ng Cindy, and the rest of the people in Pangdan. We have also Pans Carolina, Beauty ni Dita, itog maalat ni Jersam. Natay libro dito, ang Paris Tablia. Kung saan mo ng pag-Paris Tablias libro, samtang magsikwati mo, basahan ninyo akong libro. Yung anak kasimple. Natay Rosariwan, Nubinaan, groceries. Then we have also Litson Manok, your fall in love at first bite. Kundi mo ma-in-love sa manok, tingalis tagiya. Just kidding. Then, nanatay limpo kadadlaw in courtesy of Ortiz Meat Section. Then, atong manok pirming bago in courtesy of Cinderella Fish Chicken. Back up nato usay, Ginger Chicken, ato sa ning benefactor ning mga ministeryo. Taon-taon na, pila ka tuig na. Ingani ning mga benefactors nato, dili la kas-a, tinuig ning ilang tabang nato, wayunong. Then, kita lamang ang pwedeng murutog ulos, baboy, pato, pabo, limpo. Kagapon, si Madam Nilda, Cinderella, nagpaluto na itong pila ka buok manok. Nagdigusyo siya, no? Then ato pong ginigusyo iyang pagpaluto. Siyempre mo, bayad mo. Nagdi mo gusto mo bayad, yung nalang ko ninyo, kaya ako'y tapal. Okay ra gyapon. Bayanan lang minimo usa ka kilo sa inyong gipaluto, okay lang. Pwede. Kung may kabayad, magpaluto mong ulo, inikaluto, huwag usa ka kilo, i-donate ninyo sa inyong pagpaluto namo. Okay lang yapon. Depende sabot. Then, soon, we are preparing fried chicken sa Altam. Soon to offer. So, upat ang atong services offered. Limpo, litson manok, muluto ta, og natay fried chicken. Manang what are you waiting for? Anak mos Altam. Litson manok, tapad sila kay Bulkan Sing Shop. Thank you, taga Silyakay, for your kindness. Buutan ni sila usab. With Nay Ansang, salamat. Timanin ninyo, kamong nagbayad sa San Miguel Cable Network, bayad mo. Kamong nag-donate sa Ministeryo ning Ubos nga Lagad, kamong nagpalit sa negosyong Boss John, o kining ubos nga lagad, kuha na gamay nga percentage para sa mga kabuson, will be done in Kantuyok, Hagna, kung tugutan sa Diyos. We are preparing everything for that. Kantuyok, people, please be with us. Salamat ninyo.
Nanas Leviticus 23:22 nga makabos na ibahin. And you want to practice it. And hopefully, you will be with us. Tanang nag-tune in, nag-ampo, nagsunod. Salamat. Tutorial for music at tumong junit. Repair shop sa relo at tumong junit. Nasa atrium sa public market. Tanang mga givers, monthly sa atong GD Foundation, our office is open for you. Drop everything. Inyong donors, inyong tabang, mabugas, mamaniman, drop here at San Miguel Compound. Magpailam og dili, ato ng girespeto. In fact, Bert o Ginjing sa Ginsularan, doon sila'y bugas for our foundation. May dalang, makatabang ka, bisag kas ang kananan. Di ka malipay na, makadugtong ka silang kinabuhi. Usa ka adlaw, nga dalang ka simple ang atong gibuhat matagadlaw. Tanang mga pariwaryo skip ring include my loved ones, include my wife. Kaya na-stress sa iyang pagpanudlo, iyapin nyo gampo. Iyapin nyo gampo for more patronizers ng negosyo, for more givers ng ministeryo. Para nindot. Di ko lisdan. Ingani ang atong duwa sa kinabuhi. Nagwalita, nang inabuhi ta. Para balanse. Right? So much for that. So sa tanang birthday, happy birthday, tanang nagsaulog unsay mga anniversaries, congratulations. Sa tanang mga nagplanong mutabang o castle givers, regular givers, keep it up. One thing na gusto na akong ipaibaw ninyo, pagampo ragid taon, ang kanunay na akong ikabugti sa inyong pagkamangatagon, plus ang akong pagatiman sa inyong kalag, day by day, kay si Kristo kaniadto, we follow Him, nagwali man siya kada adlaw. Uban ako, tunton, bunani, kadilinya, ang mi-claim nga kinagwapuhan namo diri, di na lang kumulalis. Whoever you are, with the blessings of the Almighty Father be upon to all of you. Speaking of our gospel, nagisgot ni may tungod sa gusto na usab sa mga tao, most specifically sa enemies ni Kristo, His opponents, nga magmilagro siya. Mangita sa signs. If you remember in Matthew chapter 4, gitintal si Kristo ang batoy mong pan, mulukso, sawon, niya, muluhod, ihatag ang tibok, kalibutan, ngilog ang yawa, dinayaha, sa balaod pa, nakasa siya sa gitawag nato og usurpisyon, mangilog og katungod nga dili iya. You know what, my dear people, my point is like this. The humility, the humbleness of Jesus Christ was tested during this event in our gospel. Kay giingnan siya, pag milagro mo tuumi, pag imong katingala mo tuumi, mao sa nang hulog ni Satanas kaniya. Kung ikaw tinuod nga si Jesus ang anak sa Dios, ang Mesiya, imo ang panang bato, lukso, kuhaning kadaling bana, kalibutan na, imo na. Pero kabalo mo, wala in taon si Kristo mahaylo sa maong agda. Ngano tungod kay ang iyang humbleness o humility mao ang mipatigbabaw sulod sa iyang kasing-kasing. Kasuway man sa makadangay gayon ang atong garbo mugawas. Before our segment, our program is open for anyone to interact, to call me, to debate with me on air, to have a discussion live. But I found out, I did it excellently tingali, basis kategory nga akong gid-charge nga akong kagulingon in doing it. Pero, nasa disadvantage ang naitabo, ang akong garbo misamot. Bis katong garbo man atong gi-fight every now and then, our individual pride. You know what, my dear people, nakaralize ko nga kung pangutanon ko, motubagi ko, mga tarungan gyud, pride na. Mao ni tabo ni Kristo. Gustos mga Pariseo sa mga tao nga magmilagro siya, kay motuo sila. Pero si Kristo was humble enough, full of humility, sa no.
Inyo ra kong gisukod, inyo ra kong gilansisan, giilat, walay milagro. Tungod kaya ng pagpangayo og milagro, di man kinasing-kasing, di man out of their faith, dili man tungod kay mituo sila ni Kristo, kundili gusto silang sukdon si Kristo. In our day-to-day life, as we go in our individual journey, I know, nasa mga panahon nga atong sukdon ang Ginoo. Ngayon ka, Lord, kung tinuod ka, tayo ko kwarta be. Kung tinuod ka, ayuha ko be. Kung tinuod ka, sulbaran akong problema be. Kung tinuod ka, bayad akong utang be. Yung Ginoo, lumagag pang utang. Ha? Yung Ginoo, lumagag paskit-sakit diya, kamagatima sa imong lawas. Ikaw rin nagamas yung problema, yung Ginoo pud mo nga na ba? Huwag musulti pa siya, inganaon po ka. Kaya mo masya hagiton, Ginoo, tinuod ka, kanang mga taong looy be, tabangi. I heard that. Kanang mga disabled, mga naay problema, ayuha, kung tinuod ka, gamanan ka. Kung tinuod ka, Ginoo, tagay kog signs, tagay kog mga ilanan, nga tinuod ka. Kabalo mo, kining maong kinaiya, nga gusto sila og signs for them to approve the authenticity of Jesus Christ or to discover the authenticity of a certain object, of a certain thing. You know what? It was their practice according sa Maghukom Kapitulo 6 in the Old Testament. Nga matod pas maghukom si Gideon mi ingos Ginoo nga kung tinuod ng imong giingon ug maugad kining may nahitabo, mihangyo si Gideon og signs. Unya si Gideon mingon sa Dios, nagsulti ka nga gamiton mo ako pagluwas sa Israel. Kung mao kana, listen to this. Magbutang ako og balibo sa karnero diya sa yuta nga among giukanag trigo. Ingon si Gideon, kung sa pagabuntag mayamog ang balibo sa karnero, apan uga ang yuta, masayran ko nga tinud gayod nga luwason mo ang Israel pinaagi kanako. Pagbutang siya og balibos karnero des ugang yuta, pag dunay yamog ang balibos sa ti karnero, mo toy ilan ang Gideon nga ang Ginoo mutuman siyang saad nga gamiton siya as instrument to save Israel. Ug maugid kinang nitabo sa yung bangon si Gideon pagabuntag, gilubag niya ang balibo og nakapuga siya tubig nga igong makapuno og panaksan. Unya si Gideon miingon sa Dios, ayaw kasuko kanako, pasulti ako kausa, tuguti ako nga sulayan ko kini pag-usab, paugang balibo og diha lamang sa yuta ang yamog. Niadtong gabiuna, gibuhat kini sa Dios, ang balibo lamang ang uga apan ng yuta nahumod sa yamog. Pilimero ang balibo may nahumod, sikan ingon si Gideon, kung tinuod nga imo ning gusto, Amahan, Ginoo, Yahweh, El Shaddai, paughaning balibo niya, bas ang yuta, bisag way ulan, nabasa ang yuta. Ingani ang ilang practice sa una. Gusto sila og signs. Gusto sila og katingalahan. Nani sa Maghukom Kapitulo 6 versikulo 36 ngadto og 40. Signs. Ingana ra bang atong naturalisa? Gusto ta og signs. Kasulay na ba ka og abli og Bible? This is called Bible scanning. Panahon nga depressed ka, dismayed ka, naguol na balaka ka. Then, pag-abli nimo na ay imong nabasa, that inspires you. Kabalo mo, to sa kuana. Because God talks to us in many forms. God talks to us in many ways. God proves Himself in many figures. Muna kung mag-Bible scanning ka, minaw ka sa nagwali niya, timing yun. Some people told me, you know what, brother, silahan kong mga pangutanas, kiboy, mga doubts, mga kalibugan, mga kaguol. But when I heard your preaching, murag nisulting Ginoos akong kasing-kasing. Dili ako mo'y Ginoo. According to them, di na accident.
God's orchestration na, His manifestation in your individual life. Nga dili aksidenteng namina mo sa kuha, kundi gitugutan niyang mamina mo para madungog ninyo ang unsayang gustos inyong pagkatao. Basa kag Biblia, kabasa ka. Like me yesterday, because I was depressed tungod kay Alma has illness right now, kaya na-stress siyang pagpanudlo, yapin nyo pagampo, my wife. You know what? I opened the Bible and I read Jeremiah 29. Ngayon ang Jeremiah 29, the Lord declares, for your favors, prosperity, and He has no evil intention toward your life. Jeremiah 29:11-12. Nga una-una sa Ginoo for all of us, for each one of us, pulos na gid maayo. Mo na gitawag Bible scanning, Bible opening ba? So kana, I know God talks to you in that way. Nya minaw mo kalit, naka-tune in mo sa TV, na-inspire ka. Ako gali, very particular ko, very sensitive ko, pag naay maglakaw, makabasa kong t-shirt, sige ko kadas mag-anang word, just do it. Kaya daghan ko gibuhat. Nang projects ron nga gipang himo, just do it. Maura ginay akong mabasa, napoy katagbo, ilang t-shirt akong mabasa, what to you never give up until you can make a big difference. Asa ka na? And I know God talks to me through that caption, through that advertisement sa mga billboards, ug asa man ko padulong, ingana ko ka-sensitive. Tungod kay nagtuko ngang Ginoo, musulti nimo sa kasiklasing mga pamaagi. And you know what? Not only in that way God talks to us, mga dili mayong panghitabo, God talks to us also. Sa mga maayong panghitabo also in our individual life, God talks to us also. Daghang paagi ang Ginoo sa iyang pakiginabi sa matag usa kanato. And listen to me. For not performing any sign, any miracle in front of the Pharisees, there was also a message for that. Ingon si Kristo, evil generation, quote, evil generation, daotang kapanahunan, daotan nga lahi. Meaning, the reason of Jesus Christ, nga nung wa sa muhimog katingalahan tungod kay dautan ang henerasyon nga iyang gikatubang. That was the message of God. Even scarcity, famine, even bankruptcy, kaning mga mihit natong income sa kinabuhi, na-message ang Ginoo. Tingali. Hakog ka, mao nang wa ka bisingig daghan. Kay di man ganang Ginoo mo hatag di mo hakog lagi. Sa may purpose sa Ginoo, aron matagbaw ka, ang Ginoo di ko. Manghatag lang ko nimo daghan kung mangyatagon ka aron daghang mabulahan sa akong pagpanghatag nimo. See, na-message. Ano lisod ka, nganong nagkamang ka, kakatuka gyapon, bisag yun sa nimog kayo, double time na, way abot. Mao gini ako nakita sa daghang mga tao na message ang Ginoo. Ug bendisyonan ka, successful ka, blessingan ka, daghan kag abot, daghan kag kwarta na message ang Ginoo. Hint na, ang mga tag ka. Ingani ang duwas kinabuhi, kinanglan, abdi ka, maminaw sa tingog sa Ginoo in different forms, in different means. He talks to us. Listen to Him. Sa sakit, naasay Ginoong mensahe. Ako, because of my over-fatigue, stress, and many things, naay sakit, akong nabatyagas kong lawas based on what he called medical diagnosis. Then I found out ang pinaka-root cause, the mother of all diseases, illnesses, stress. Unang kamo mga stressful life, beware to that. Because in America, according to research, most of them died because of stress. Kaya pag ang tao gali may stress, magkasakit, kaya mo weak man imong immune system. Maluya man imong antibodies, imong good bacteria, everything, maluya. Ako, pag may stress ko, ang liog atakihon sa bacteria. Og di mga liog atakihon, akong kuto-kuto, stress na. Nya akong wife ron, si Alma, nasa gibati, kaya na-stress og tudlo. Nya, kabaw kung makarelit mo, nga naapo mo yung mga stressors daghan. Nya na nga stressad mo. Kundi manggali mo na-stress, wa mo gibating sakit, inyong dagway, tanawa na sa samin. Kapas na-stress na. Ngano, bata pa ka, daghan na kag, pimples, unsa na nga uban na, pangunot, wa na.
tigol lang na tanawon, bisag bata pa, stress na. Halos din na kamo smile, kada adlaw nagmuro imong dagway. Nga nila kasabitag kaldiro, pwede dungagan. Tinood na, prangka na kumuwali ba? Stress na. Naiminsahing ginawa na, tingin ginumingon, ikaw, kagabantay, sobra na ka, na-stress na ka, ang Ginoo musulti nato sa kasiklasing pagi in different forms, in different means, in different ways. Why I'm talking about this? Tungod kayang wa paghimog milagro ni Kristo. There was a message already for not doing a certain thing according to what the Pharisees wanted from Jesus Christ. Ang mensahe, giremindan sila, gipahimangnuan sila, nga dautan sila. Evil sila. Dili maayo ang ilang kasing-kasing. Dili maayo ang ilang kaluuban. Dili maayo ang ilang galamhan. Ayun mao na ang mensahe para kanila. Mao na ang every now and then, manamin ta kung wa ba tay mga wrinkles, pimples, whatever diya. Kay nanay message tingalin na distress ta, na fatigue ta, di sa atong existence ang ginumingon, anak, pahuway sa. Anak, panghatag sa. Anak, ayaw pag ginao. Anak, dautan na ka. Anak, butanan ni mo, no? Ginoo, musulti ba ya? Sa kasi-klaseng pamaagi. Anak, way bendisyon. Wa ko kasabot ni mo. Anak, wa ka magamping si mong lawas, mo na nasakit ka. Anak, mo na katang-utang ka, kay gastador ka. Nga na ng Ginoo. Pero di sa musulti, laktod ninyo, directly. Kanang gusto siyang minsar ka ba? Maguna-una ka, mamalandong ka, muilom ka. Because He talks, God speaks. The problem of us, you know what? Kaba mo unsa? Sige tag storya toward God. But we never allow Him to talk to us. Check your prayers. Mas daghan tang gilitok kumpara sa pagilom to listen to God. You know what? In what way, how to listen to God? That's what he called reflection and meditation. Self-examination. That's the avenues where you can hear God talking to you. Where you can hear Him speaking within you. Pag mag-meditate ka, mag-ilum ka, ang ato mong na-practice, sige ra kitang yawit toward God, sige ra tag istorya. Sulti, sigun sa hangyo, tamas ginawa. Pero ang ginawa gid ka sulti. Kasaway kag sige ra kag istorya, ang imong atbang, the one that you are talking with, cannot speak because you are always talking. Kaus ama nang avenue nga makatok ang imong kaatbang, the person that you are conversing, the person that you are facing, panawag mo ilong ka. Mutok siya, musulti na po siya. Pero sige kag yawit, sige kag istorya, wala si lugar. Mo na itabo na to. Between us and God. God wants to talk to us, individual of us. Pero di sa katingog. Although He can speak, pero di sa katingog. Ngano, sige raman ta og sulti. Mao na ang Ginoo mangitag paagi because God is full of different ways. Ngita sa paagi yung siya, kining akong anak pag magampo, daghan kayog yawit, di ko kasulti. Mao nang ipaagi niya, problema, sakit, pagsulay, mga katalagman, good things, good news, bad news, tanan na imensahe. Mga signs. Ngano, ang logic nako simple lang, alangan yung Ginoo. Di man ko kasulti gud nimo, kay sige ra makagsulti toward me. Mo ni versus Ginoo. Gusto ta ko musulti nimo nya, sige mangikag ablis mong baba, sige ra gid pangayo, sige sulti. I cannot speak directly to you, deep inside in your heart, because you have no time to meditate, kay kapuyon ka. You have no time to reflect, kay kapuyon ka. Siguragi kag speaking toward me. Yung Ginoo, wa ko'y lunaana, ngita ko pagi. Anhang Ginoo mo sultis kasi klaseng pangitabos tong kinabuhi. Mo itabos si Ebanghelyo. Ang Ginoong Jesucristo, wa magmilagro, to remind them, to give them the exact message nga sila walay klaro. Way pagtuo, dautan. Meaning, tanang pangitabos tong kinabuhi na anay mensahe. Tanang pangitabos tong kinabuhi na gustong Ginoo ipahiwatig, maayo og dili. This is life.
And you know what? It's our nature to ask signs from our Almighty Father. Tag signs. Pero timanin ninyo, na yung mga panahon nga di takitag signs, mga timaan sa atong gipangayo. Ang uban, pag kami nyo una, tagay kog sign, Ginoo. Og siya bagyod may akong minyuan, wa may sign. Munang kadubol ang iyong una. Ang uban, Ginoo, tagay kog sign kung ako bang dawato ng trabaho. Sign. Gusto tag sign. Ginoo, tagay kog timaan or sign kung kining butanga angay banako. Magnegosyo ba kog dili? Kabalo mo, basis akong nakita sa kinabuhi sa tao, na ipanahon ng Ginoo, di maghimog sign. Because sometimes God is quiet. Ngano? God is quiet because He presumes, He believes that you can do it. Without signs. Ako bitaw, when I accepted the challenge to have my further studies in Cebu, sa Eskriptura, sa Teolohiya, and mentoring of the Scriptures, you know what? Wagi signs. Wala. Very dark ang akong kinabuhi during this moment. Kaya wa may signs. No one called me in Cebu. Kaya wa may mag-ilang Sok Fernandez. Wa siya mo ingon ako, Edsel, are. Wala. Wa ko kaya na Cebu, ana. Limsua, wala. Mga mentors na ako sa seminaryos ng Father Aquino, some of the clergy here in the diocese, under niya. Muna mo ingon sa Aquino, sa Brad, tiguang naging ko, kay daghan kag mga kaubas diocese, ang mga pari diya nagalagad, mga sakop na kuna, asa ka tiguang na siya, pero bata pa yung dagway. Why sign? Pero kabalo mo, bisan pag why sign, nga ako nakita, nagpadayon ko, try ko, tamak sa yuta sa Sugbo, tungod kay kaybaw ko ang Ginoo, nagtanaw nako, kaybaw ko ang Ginoo, naguban ako ginang conviction. When I landed sa yuta sa Sugbo, where the first Christianity happened 15th century ago. Magsaulog naman tas 500 years soon, this coming 1521. When I found Sok Fernandez became the door. Ay mo sang pultahan. Hangtod ni abot kog kalit ni Limtsua, kalit kog abot sa seminaryo, ning kalit kog abot sa pipila nako ka mga mentors, kalit kog abot sa mga tao nga nag-back up nako sa Cebu for my schooling. Then, doon ay mga tao nagdaghan diri og tabang, na yung mga tao pipila sa kong likod nga nagtabang nato silently. Why sign? Paganto na kong Cebu. Ibn Alma, di siya maka-justify og nabay sign. Kaya wa may nanawag na ko dito. Wa po'y nagbit-bit ako dito. Gawas og na siguro usa iniwan gikan diri mo adto dito nya mag-arrange na ako, or else somebody will bring me. Took me to Cebu. I-arrange ko dito kana may good sign. Pero sa akong case wala. Ni adto ko. Ngita ko address ni Sok Fernandez adtong Talisay. I found him. I talked to him personally. Sa dong, sige. Ari ka nako, ako itudlo nimo. Maro to ako nakita nga nindot ni tabo nako when I landed Holy Land of Cebu. Na-meet nako ang akong gitawag girespeto magtutudlo si Sok Fernandez. Ug mo na to ang sinugdanan sa tanan. In fact, wa na kumutamag og Cebu pero gapabilin ang atong satellite ministry. To ako dito gawali every week, thrice a week. Unya napag ko'y magasin ditong gibilin. Nagsulat ko every month sa Oasis Magazine. This is God's orchestration. Pero why sign? Pero kabalo mo, 1 year kong sigigampo, Lord, kung imo kong paiskulahon. Wa na may trabaho sa Alma during those times, sabra. Nya wa pa may kwarta. Mao gini tinuod. Kung naama may kwarta, igo ra pud namos budget nya daghan mi. Ko labihan ning kinabuhi no. Paita ni. Pero one day ko kunimo ning kabuton Ginoo, mangita kag pagi. Kapig tuig kong inampo, why sign? Kay wala ginanawag na ko wa po'y mingon nga adtog Cebu, dadun ti ka. Wala. Kusang loob ko miadto tungod kay deep inside. This is what we call blind obedience. Musunod ka bisag di ka sigurado.
Kanay mga panahon mangayo kag science pero way science. Mura kag nagsubay og kalsadang why sign padayon ka nagtuo ka at the end mo nagingos kong classmates seminaryo nindot kayo ang iyang pagka-drop sa iyang essay about theological matters. Ingon siya, at the end of the tunnel there is a light. Wow. Tumoy daw ang tunnel na ay kahayag. Kay ngit-ngit ng tunnel, no? Tumoy ang nakahayag. At the end of this road there is a street or group of people or houses, villages nga atong mapangutanan. Why science? Why direction? Pero nagsikaglakaw. Kasi why nakaglakaw nga why science? Wa kay bawog unsay nasa unahan. Usay mangayo ta pero ang Ginoo mingon dili. Kaya ako nagtuo yung Ginoo in His version towards one of us. Kaya nimo na. Go. Ug mao ning akong gituan, God sometimes is quiet, not necessarily that God leaves you, that God forsakes you, but God is quiet because He believes on your capacity, potential, and He wants to see you using the grace that you have in your individual life, the fortitude, the spirit of courage that you have. Gusto niya makakita na. Munang sayang ginuhilom. Matthew 14 bitaw, hapit na malunog mga apostoles, si Kristo hiluman. Tulog pa. Mga apostoles na tarantar na. Sometimes ingana ang Diyos. Muna sometimes mangayo kag science, why science? Pero it does not mean nga muundang kag tuniya kay wa ka kitag science. It does not mean di na ka mo padayon kay wa ka tagay science. Unlike Gideon, when Gideon asked sign, God perform it in favor of him. But there are times also in our day-to-day existence, mangayo tag science, why science? Why sinyalis? Pero kabalo mo, bisang pag why science, tuhuin ninyo ang Ginoo nagtan-aw nimo. Kung mapadayon ka, nadesunahan ang nindot nga giandam sa Ginoo para kanimo. Somebody was told to carry a very big and heavy cross. Iyon siya, pagpasano nimo ning cross, na reward gold dito sa kakaban. Imo to. Aran lipayan niya, nagdali. Sus kay iya manggiputdan iyang cross. Kada 1 kilometer putol kay bugat man. Nagdali lagi. Na ang gold diya ito ang pikas kilid sa maong river og ang gitason sa maong krus mo man tulay bridge nga igo niyang latayan padong spikas giputlan man niya wa niya makuha ang agmulangoy sa daghang buaya dito dagang iho na ba iho sa river tingali puno duol dagat posible wa gid niya makuha ngano kay ang iyang una-una ang goldman. Wa man siya maguna-una nga ang kuros nga ang gipas-an sign to. Aron iyang mapas-an niya iyang ibabag diya sa river para makakuha sa gold. Mura pag mang hunting treasure ba? Nay panahon na sign way sod. Pero daghang way science na isulod. Mao na tinuod. Nay mga panahon tong kinabuhi tong pagpana way science pero wa na magpasabot hunong kundili bisag way science padayon total ang Dios naaman sa imong likod. Base ni sa akong experience pagtaman akong Cebu milagroso kaayo free kog kaon, free kog balay. Somebody called me sa Brad, ako'y bayad sa tuition seminaryo. Asa mo na? Some people called me, Brad, na ako'y i-donate para sa imong schooling. Asa ka na? Munang hangtod karon ingnon ta mo. Ang akong schooling sa Cebu, milagroso. Nay milagro. Si Alma that time, wa pa regular nga trabaho. Pero nabuhi mi, na-survive mi. Ingana ang kinabuhi. Padayon. Bisag way signs, total ang Ginoo naa nagtanaw sa imo. Thank you for joining. Thank you for watching. Thank you for being with me. I don't want to close this broadcast without giving you an opportunity to make Jesus your real provider, the source of miracles nga inyong gikinanglan. Ako magampo, people of the living God. Nasa matag pangitabo nato, nanay mensahe. Hopefully you can understand that. Si Kristo wa mag-perform miraglo
Kay gusto niyang ipaabot sa mga Parisiyo nga gahi silang ulo, kuwag pagtuo. There was a message. In other words, tanang pangitabo na ay mensahe. And hopefully you can hear that, you can know that. Nganong himuon nas Ginoo? Hopefully you can understand my point. Tungod kay di man ta muhilom, di man ta mag-meditate, mag-reflect, in order He can talk to us quietly. Sige naman tag-talking niya. Yung Ginoo, sige, di ko kasulti nimo. Ari ko musultis lang paagi. Unang I advise all of you, spend time in quiet solitude, because according to Emeritus Pope Benedict XVI, in silence you can hear the presence of God, the voice of God. Muna akong pagampo ninyo. Niya ako magampo, nga panahon gali, mangayo kag science by science, di na tinuod nga muundang ka. Lord, tayo og science, mapadayon kog alagad, ugwa, di ko, yung Ginoo, di katagaan akong science. Then, what will be your reaction? Mayong kaundang ko, you are mistaken. It is a big mistake to quit in serving and doing right tungod kay wa ka kitag science. Why reward, why blessing, why prosperity, naglisod yapon ka, although you are very generous, wait the exact timing. God will bless you. That's what happened to me. That's my experience. When I landed in Cebu, muna nakakonclude ko ang Cebu gyud tinuod nga mo'y yuta sa unang Kristiyanismo. Magellan landed. Fort Lapu-Lapu, ang Lapu-Lapu killed Magellan. It was happened in Lapu-Lapu, in Cebu. Ulila ng Cebu. Kaya ako mismo usa ko sa maka-justify ni ana. Pagtamak na ko si yuta sa Cebu, kay bulong ko nganong tanan na arrange. Bisag, why science? Wag science. Sa nangayo ko sa Ginoo for kapig tuig. O Lord, peskulahan ko nimo, tabangi ko. Tagay ko mga science, ingani. Wa man yun. Zero. Nangahas ko. Sus. Tuwara man dito nagulatanan. Imbes dito ako'y kailak, sus, daghanan ako kailak karon. Ingana ang Ginoo pagmulihok in favor of you. Basta, palaban ka, bisang pagway science. As I claim and declare for more miracles, healing, abundance, prosperity, supply, in favor of us, Father, in Jesus' mighty name, with the Holy Spirit, uban sa pangaliya sa langit nung inahan, Mama Maria, sa ngalan sa Man, sa Anak, sa Espiritu Santo, Amen. The Word has been farthest to it. God loves you.